What's up everyone? So again, this is Sir Jay and for today's video, tuturuan ko kayo guys ng application natin ng mga topics natin about OOP. So in this video, you will expect na yung mga pinag-aralan natin sa OOP such as yung encapsulation, inheritance, and polymorphism will be implemented on this example. So actually, madalas na pinapagawa ng mga teachers and instructors nyo as part of your project. So, especially, nakikita nyo yung example dito. This is an ATM machine na meron checking ng balance, withdrawal, deposit, and exit. Okay? So, unlike the mga former discussions ko, dun kasi is gumagamit ako ng mga methods lang. But in here, we will use yung mga different OOP concepts natin. And then, naka-generate na rin yan within different class. So, makikita nyo, on this part, okay? So, meron tayong mga multiple class. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, okay? 5 class na ginamit in order for us to create this example, okay? So, I hope na matapos niyo yung video at if guys nandyan kayo, so kindly comment something lang and just tell me kung ano yung mga bagay na gusto niyo pa ituro ko under OOP. So, without further ado, let's start. So, punta lang tayo dito guys. Ito yung example nung ituturo natin sa inyo ngayon. Tuturo ko sa inyo ngayon. So, in here, makikita natin under the project, meron tong 5 class. ATM, ATM OOP with select. So, ibig sabihin niyan, may mga selections kasi nangyayari. So, account, and then checking account, then savings account. So, etong part of the checking account is hindi ko tatapusin on this video. I want you guys to create this, okay, on your own, and then tapusin nyo hanggang checking account. Pero papakita ko sa inyo kung ano yung mga part na possible matapos dito sa video, okay? So, run lang natin. So, makikita natin, eto siya. So, meron tong pagka nag-check ng balance, okay, automatic, naka-convert mo na sa dollar. So, example, ang balance natin, ang initial balance natin is 1,000. So, ano natin yan, lalagay natin yan as the initial amount ng balance ng account, 1,000. And then, meron tayong withdrawal. So, like for withdrawal, number 2, pagka naglagay tayo ng 500, so dapat pagka nag-check tayo ng balance, ang balance na lang natin is 500. Okay, pwede tayong mag-deposit, number 3. Pag naglagay ako ng 800, dapat ang checking balance ko is 1,300. Okay, so pwede rin tayong mag-exit. So, ayan, thank you for using the ATM, goodbye. So, eto yung example natin. So, meron tayong iba't ibang mga classes na create. So, mag-start tayo from scratch para matutunan nyo kung paano ko create yung mga different codes na yan. So, if you guys are here at hindi pa kayo nanonood ng former discussions, so I highly suggest and recommend that you watch yung mga former discussions, especially in OOP. Okay, so gawa tayo. Sample ATM OOP. Okay, so let's click finish. So, over here sa project parts, I'll be closing yung isang ATM natin para hindi kayo malito. So, kailangan natin mag-create ng mga multiple class over here. So, as you can see, isa lang yung na-create. So, may mga former discussions na ako dyan. Right-click, we have Java class. So, mag-start tayo guys na mag-create from the class na ang pangalan is si ATM. Okay? So, let us also create additional class. Okay? So, i-pin nga muna natin to dito. Doc natin siya dyan. Right-click, and then new. And then Java class, so create naman tayo na isa pang class para kay, ano pa yung mga gagamitin natin, yung kanina, para naman kay account. Okay, so mamaya nyo makikita yung mga nakalaman sa loob, and then right-click ulit, isa pang class, mag-create naman tayo para kay checking account. Ayaw niya, kasi may space yata. Ayaw niya. Ayan. Checking account. And then, let's create additional class pa. Okay, isang class pa para naman kay savings account. Okay, so finish. So, again, meron tayong 5 class na create. Okay, so let's start creating muna yung ating code para kay account. Okay, so si account yung magsisilbing code natin para sa kanya yung pumapasok yung mga balance, yung mga transactions sa yung nagpapalit, so on and so forth. Okay, so open natin si class na account over here. Yan. So, kay account, so kailangan natin guys na mag-create ng mga different variables na gagamitin natin for the transactions ng ating ATM.
So, in here, ang gawin natin is maglagay tayo ng isang private int na para kay account number. Okay, semicolon. Lagay din tayo ng private double kasi may mga decimal places. We have your balance over here. Okay, and then mag-create tayo guys ng isang constructor para sa kanya. So, we have public over here na account. So, gagamitin natin to para makapag-initialize tayo ng value para dun sa ating gagawing account. Okay? So, over here, account. So, since si constructor ang gagamitin natin, every time na tatawagin natin tong class na to is maglalagay tayo ng account number. Account number. And then, we also have yung double para kay initial balance. Guys, may part ako ng discussions dito. Na-discuss ko na yan last time. This is a constructor. Pa-check na lang yung aking videos na playlist. So, paano i-assign yun? This dot account number is equals to account number. Okay, and then this dot initial balance, tama ba? Dot balance. Dapat pala ito, pinagkamukha na lang natin ano. Kasi yun ang turo ko sa inyo. So, balance na lang to ha. Okay? So, balance equals to balance. Okay? So, over here, okay na yan. This dot balance equals to, this is a typographical error. Yan. So, yan kasi turo ko sa inyo, di ba? So, over here, let's create yung ating mga getter and setter para makuha natin yung mga different parts. So, public, and then we have to get the balance. Paano kinukuha si balance? To get balance. Over here. Okay, so ano ginagamit natin? So, kailangan ang getter natin same ng tawag dito ng data type nung ilalagay natin dito na return type. So, we have to get the double. Okay? So, over here, kailangan natin i-return yung value ni return this dot balance. Okay? So, next. This is a getter. How about naman for the setter? Okay, for the setter naman, we have public. Ito yung magpapalit ng balance. Double. Setter pala to, no? Void. And then, we have set balance over here. Okay, for the set ng balance, okay, ang setter nilalagay natin ng parameter sa loob. So, double and then, let's call it balance. So, paano siya mapapalitan? So, yung private member na this.balance is equals kay balance. Okay? So, guys, panoorin nyo yung mga formal discussions para hindi kayo nalilito, ha? So, we also have to yung pag-deposit naman, public, void. Ito yung pinaka mga transactions, no? Void and then deposit. So, kapag ka-deposit, ano yung dapat mangyari? So, ano man yung ibibigay natin na value dito na amount, okay, that will be the value of our balance. Balance plus equals kay amount. Okay? So, etong value na yan is shorthand notation. Equivalent din yan, guys, kay balance equals to amount. Yan. Plus balance. So, same lang yan, ha? Baka may makita kayong ganyan. So, balance, ayan. So, shorthand notation lang yan. So, baka may makita kayo na ganyan yung difference. Magkamukha lang yan. So, I'll remove this para masanay kayo kasi maraming mga programmer yan na ginagamit. Okay? So, next is, kailangan natin, how about for withdrawal naman, okay? So, public, void, boolean, ang gagamitin natin, boolean, and then, let's have withdrawal. Withdraw. So, over here, ang kailangan natin gawin is double, and then, amount. So, kung magkano yung amount niya, syempre, tatanungin muna natin kung yung ating balance is greater than equal kay amount. Malaki ba yun sa wini-withdraw? Okay? So, kapag ka malaki yun, so balance natin should be minus equal kay amount.
So, para mag-ulit siya dyan sa loop, so kailangan i-return natin si true. Okay? Either way, kapag ka hindi siya hindi malaki, ibig sabihin, mas malaki yung amount na win-withdraw natin kaysa dun sa balance natin, so kailangan ang return natin na value is false. Okay? So, tinuro ko na guys ang ating paggamit ng return value ha, return type. So, kung ano yung return type, dapat yung nire-return niya. So, kapag ang return type mo is double, dapat double din yung nire-return na value. So, in this case, this balance kasi is double. Okay? So, ito yung gagamitin natin for the transactions ng ating ATM. So, ngayon, punta naman tayo guys doon sa mismong ATM machine natin. Okay? Sa ATM class natin, doon tayo guys magpapa-input ng mga certain data. So, punta tayo dito kay ATM over here. And in here, I'll just remove this part muna ha. Okay? So, in here, ang gagawin ko is magkikreate ako ng isang private na account. Okay? Para kay account. Para ang ginagawa lang natin dito is yung polymorphism. Okay? O kaya naman, parang ang ginawa lang natin, ang data type ng isang account na to is yung class na account. Okay? So, over here is private, scanner. Gawa rin tayo ng scanner. So, hindi ba sir pwede yung equals kay new, ganon? Pwede naman. Okay? So, same lang yan ha. Baka nalito kayo, yung mga code natin, ganito itsura. Yan. Di ba? Oh. Di ba? Tapos, ang ginagawa natin dati, new, then account, no? Di ba ganyan ginagawa natin? Di ba? So, ihiwalay lang natin yung implementation mamaya niyan. Okay? So, over here, balik lang natin sa normal. Okay? So, over here, ito si scanner, no? Yan. So, mag-error to. Kailangan nating i-import si util scanner. Okay? So, next, gawa natin to ng isang constructor. Public ATM. Okay? Na isang account. Doon papasok yung account. So, yan. So, next, ano kailangan natin gawin? So, kailangan yung this.account natin is mag-equal siya dito sa ibibigay natin account. So, ano yung value na mailalagay natin dito? Siyempre, kung ano yung nandun sa may constructor niya. This one. Okay? So, punta tayo dyan. So, this dot account is equals to account. Okay? So, kailangan pa rin natin gawitin si scanner. Si scanner natin is equals kay new scanner. Ginilagay lang natin siya kay constructor, no? So, para every time na tinatawag natin sa ATM, pwede na tayong magpasok ng scanner natin. So, scanner, okay, and then, let's create what we call system.in over here sa loob. Semicolon. Okay? So, next, ang kailangan natin gawin is yung magdi-display sa kanya. So, ano yung di-display? Ito, yung ATM machine, tapos check balance withdrawal. So, gawin natin yan, lagay rin natin sa loob ng isang method. Public, and then void, and then gawin natin tong display menu. Okay, so ano yung mga i-display niya ng mga things? Okay, so kailangan natin ng system.out. So, over here, lagay natin siya ng ATM machine. Next, system.out. So, let's have an option to create a 1 and then lagay natin to ng check balance. Okay, so system.out and then let's have number 2. So, let us put what we call the withdrawal. Okay, so kung nandyan pa, magtyaga lang kasi ito talaga implementations guys ng OOP na concept na tinuro natin last time. Okay, so we have also what we call the deposit. So, lagyan natin to ng option. This will be number 3. So, ito yung gagawin natin for the deposit. Okay, so let's have system.out. So, number 4, let's have what we call exit. Okay, so ayan siya. So, next. So, kapag ka nag-run yung system, ang mangyayari is kailangan niya identify yung i-input ni user. Okay? Pagka nag-run, kailangan, actually, pwede rin naman ditong kaduktong, pero mas mas complicated yung gagawin natin na code para mai-apply talaga natin yung pinag-aralan natin sa OOP. Okay? So, over here, gagawa pa ako ng isa pang method para naman kay void run. So, kapag ka tinawag natin to, ito yung gagamitin niya.
na mga conditions para kapag ka nag-input tayo ng 1, 2, 3, so on and so forth. Okay? So, ang gagawin natin is while. Okay? And then gagawin natin true. So, infinite yan. Okay? Hanggang di ka nag-exit. Parang ganon. So, next, tawagin natin si display menu. So, para kapag ka tinawag natin si run, eto yung iraran niya. Okay? Hiniwalay ko lang. So, maganda kasi guys na nakahiwalay pa rin kapag, para kapag sa susunod na part, kailangan siyang tawagan, walang problema. So, display menu. Open and close parenthesis, and then semicolon. Okay? So, next is we have what we call the system.out. Okay? Print na lang to para hindi mo na mag next line. So, lagay natin na enter your choice. Okay. So, next. So, gamitin natin ngayon yung ginawa natin. So, int choice is equals to, ano yung ginagamit natin? Si scanner. Okay, scanner dot next int. Okay, so next, gamitan natin si switch. So, gamit tayo niyan. Gamitan natin si switch and then si choice. Ito yung may mga case, no? So, paano to ginagamit? Open and close curly bracket. Yan. So, enter tayo. Di tayo maglalagay ng code sa loob. Okay? So, case 1. So, ibig sabihin ng case 1, ito yung option niya. So, kapag ka nag-true dito, ano gagawin? So, system.out, ang gagawin niya is balance. Okay? Ano yung balance natin? Balance. And then, lagyan natin $sign. And then, space. Okay? Huwag pala natin lagyan ng space para kadikit siya. So, anong kailangan ayusin? So, kailangan natin tawagin yung tinatawag natin na di ba si account? Naalala nyo yun? Si account dot get balance. O, di ba? Nagigets ba yung ginagawa ko? So, account dot get balance. So, error to kasi kailangan pala to ng plus sign. Okay? So, next. Nagets ba to? Account. Sino ba tong account na to, sir? Ito yun, no? Yung object na dineclare natin kay account na class. Okay? So, tinawag natin siya. Okay, so yan. So next is we need to put break over here, semicolon. And then we also have another one. We have additional case number 2. So kapag ka 2 naman, so ano yung gagawin nito? Withdraw. So enter amount. Withdrawal amount. Okay, colon. And then lagyan natin ulit ng $sign. So bahala kayo dyan kung ano gusto nyo gawin. Okay? So, kapag kadating dyan, syempre kailangan maglagay muna tayo ng isang variable, draw, double, and then lagyan natin siya ng withdraw amount. Okay? Tsaka natin siya papasukin kay equals kay scanner dot next double. Okay? Semicolon. So, sana nakakasunod pa ha. So, reviewin natin yan mamaya. Okay? So, after that, so, ang kailangan natin gawin ngayon, if, okay? Kasi kapag ka-withdrawal, may mga condition. If account, that, ano yung ginamit natin? Withdraw. Ayan. Tapos, ipapasok natin yung withdrawal amount. Okay? Pagka nag-true siya dan, okay? Pagka may nilagay siya, so, dito papasok. Ito yung kaninang boolean natin, south. So, kapag ka ganyan, ang kailangan natin gawin, withdrawal successful. O, baka nalito na. Paano nangyari dito? So, pagka pumasok ako dito, if account.withdraw, then withdrawal, okay, sino ba tinawag niya? Over here. Ito, si withdrawal. Yung naka-account. This one. Ayan, kay withdraw. Okay, so sa kanya tiraran. Okay? So, makita naman natin na kapag karo hindi malaki, pagka naman greater than daw, okay, that the amount, ima-minus. Okay? So, so on and so forth. Ayan. So, eto siya. So, mas maintindihan nyo yung try to read the code ha kapag ka ginagawa para mas maintindihan nyo. Sundan nyo lang muna ako. So, successful. So, ano kailangan natin gawin? Else, okay, ano ang mangyayari? Else, ay, mali ang spelling ko ng else. Enter natin to else and then open and close curly bracket. So over here, system.out, ang ilagay natin option is insufficient.
balance. Okay? So next, we also have additional case. We also have the case number 3. Paano kapag ka 3 ang pinili? Okay? So kapag ka 3, ano ang option natin? Pagka 3, ang option natin is to have your deposit. So kailangan mag-add siya ng value. So ang gagawin natin is system.out, .print, print na lang para hindi naka next line. So even this, no? Para hindi pangit ang itsura. Yan. Okay? So, over here, si print. So, ang gagawin natin is enter deposit amount. And then, lagyan natin ng $sign. And then, hayaan natin siya diyang mag-input ng value. So, eto, pagka nag-enter, kailangan double pa rin. Double deposit amount. Guys, kapag nasundan nyo to, pag-aralin nyo mabuti, kailangan sundan lang ha, scanner dot next double. Pag-aralin nyo mabuti, magigets nyo yan. Okay, so next, pagka ganyan, so kailangan natin tawagan si account tas deposit. Tapos ilagay natin si deposit amount. Okay, so kapag tinawag mo yan, papasok dito yan kay account, and then si deposit, mababago yung balance. Ano man yung nilagay natin na value doon. Okay? So, parameter yan. The logic of the parameter. And arguments. Balikan lang yung lessons ko about it. So, system.out, and then, lagay lang natin ito ng deposit successful. Okay? So, then, lagyan natin ng, ito pala guys, kulang. We do not include break. Kapag case kasi kailangan eh. So, over here, lagyan natin ito na sarili niyang break. Okay? So, next, case 4. Okay, case number 4. Okay, case 4, ang kailangan gawin is, kailangan lang niya lang mag-exit. Okay? Thank you for using the ATM. Goodbye. Okay? So, next. Ano kailangan gawin? Over here, kailangan natin lagyan ng break. Basta palagi kapag case ang ginagamit, alam niyo naman yan, kailangan may break, no? So, tas by default, ito yung sa if conditions, merong else, di ba? So, ito naman, ang nilalagay natin sa dulo is default. So, kapag ka-default, ano gagawin niya? Pagkamali. Okay, pagkamali, anong kailangan gawin? Invalid choice. Pagka hindi 1, hindi 2, hindi 3. Okay? Yan. So, next, okay na tayo dito sa ating ATM. So, let's proceed sa ibang part. So, lagyan natin ng code naman yung ating account. Meron na, di ba? So, si account, okay na. So, let's have yung code natin para kay savings account. Yeah, mali pala to. So, typographical error. So, hayaan na lang muna natin yan. Or, pwede naman, i-rename na lang natin. Wala naman yung problema. Okay? So, saving. Kaso, ayan. So, kailangan kasi naka-refractor pati ito nababago. So, baka malito kayo. So, ang gawin na lang natin, delete na lang natin muna si seeking account. Mali kasi nakalagay natin. So, delete natin to. And then, safety delete, refractor. And then, mag-create tayo ng bago para hindi kayo malito, ha? Ayan. So, savings account. Okay? And then, finish. So, ayan. Ito sa savings. Ganun din yan. Okay? Maganda nga yun, naka-encounter kayo ng ganun. Alam nyo kung paano i-delete. Okay? So, savings account. So, over here, lagay natin ng private na isang double para kay interest rate. Okay? So, next is maglagay tayo ng isang public and then savings account. Ano to? Constructor to, diba? Savings account. Yan, constructor to. So, ang lalagay natin dito, lagyan natin ng parameter. So, i-extend natin to kay accounts. So, kapag ka naka-extend to kay accounts, lahat ng meron si accounts ngayon, meron na rin ako. Diba? Ganun yung concept ng inheritance. So, over here, ang kailangan natin gawin is, hindi ba tinuro ko na to sa constructor, kung ang parent class nyo guys is meron siyang sarili niya constructor, kailangan natin siyang palitan dito. Okay? So, kailangan maglagay tayo dito. Kaya nga kapag tinanggal natin to, magkaka-error yan. Ang error nito is, pagka-clinic nyo, yan, account in a class account cannot be applied to a given types required int double. Kasi, merong constructor na nakalagay doon sa parent class, which is account. Okay? So, palaging ganun.
Titingnan nyo palagi yon. So, we have public and then savings account. Okay, kapag ako savings account, lagyan natin. Same lang din yon. Ano-ano yung mga naka-account natin. Account number saka balance. Okay? So, kailangan natin ilagay yon. Account number, int account. Kailangan magkamukha yan ha, para hindi ka malito. And then double. Diniscuss ko to guys sa inheritance. Double initial balance. Okay? So kapag ka savings account, ang tinawag natin na class, ang gawin natin is lagyan natin to ng double interest rate. Okay? So I hope na nagigets yung ginagawa ni Sir J ha. So close ko muna to ha. Yan. Ayan. Interest rate. So over here, anong tinuturo ko sa inyo last time? Naalala ba yon? Hindi ba kapag nasa ano tayo, kailangan natin lagyan to ng word na super. Di ba? So ilalagay natin dito kung ano yung mga nandoon sa super class, which is the account number. And meron din tayong initial, tanggalin natin si int, sorry, account number lang. And then we have the initial balance. Tinuro ko to guys sa inheritance ha. I hope na naalala pa to. And then semicolon. And then, tama bang ano ko? Initial balance. Ba't mali ang aking spelling? Okay, wait. Okay, hindi pala initial balance kasi pinalitan nga pala natin. Pinagkamukha natin. So, balance. Okay? So, ito, gawin nating balance. B. So, same thing with here. Balance lang. Okay? So, nalito ko kasi pinalitan nga pala natin. Nakakalito kasi. So, over here, balance and balance. So, i-review natin yan. Don't worry. And then, this, that, interest rate is equals to interest rate. Interest rate. Yung. Okay? So, next is, we need to get, to have, isa pa. So, ang gagawin natin is public, double, and then get interest rate. Okay? Open and close parentheses. Okay? So, on and so forth. And then, return natin si interest. Hindi, mali. This, that, interest rate. Okay? So, yan. So, next is we have our, actually guys, okay na yan. Okay? So, kaya lang ako naglagay ng ganito is para magamit natin sa, may papagawa kasi ako sa inyo para sa susunod. Okay? So, punta naman tayo kay checking account. So, over kay checking account, parang kamukha lang din siya nung savings account. Okay? So, kapag ganito, ang gagawin natin, same lang din, ulitin lang natin yon. Let's have private, double, initial, interest rate. Okay, so paano ginagawa natin sa inheritance? So, public, savings account. Okay, so over here, lagyan natin ng int, and then si account number. Tapos, sino pa ginamit natin kanina? Si double balance. And then, lagyan natin ng double interest rate. So, open and close curly bracket, and then lalagyan natin ng super. Ito yung magde-define na ito yung mga nandun sa super class natin, which is account number together with the balance. And then, semicolon, we need to put what we call yung tinatawag natin na double. Sorry, this is not savings account, this is checking account kasi constructor niya yan. Okay, so double, and then let's have sorry, but double. This, that, interest rate is equals to interest rate. Okay, semicolon. So, ito is nag-error kasi hindi pa natin ito ina-extend kay accounts. Okay. Yan. So, maganda guys na nakikita nyo rin yung ganung, na-encounter natin yung ganung error para nasusundan natin. Mali nyo, encounter nyo. And then, let's have public double. And then, get interest rate. Open and close parentheses, open and close curly bracket. And then, ang gagawin natin, initialize natin yung this, that, interest rate equals kay
ayan. Sorry, getter pala to. Sorry. Return this dot interest rate. Okay? So, okay na to. So, let's go with our ATM na sa main natin. Okay? Paano natin yung tatawagin ngayon? Okay? So, madali lang yan, ha? Kasi tinuro ko na naman yan nung mga nakaraan. So, kailangan nating matawag lahat ng mga pinaggagawa natin na class kanina. Okay? So, para matawag yun, kanina yun, kay savings account muna yung gamitin natin. Okay? O kaya kay ATM. Sa ATM na lang pala. Sa ATM1 is equals to new ATM. Di ba? So, ano ilalagay natin na constructor sa kanya? 3 yon. Okay? So, ang mga nilagay natin is si account number, si initial balance, saka yung, tawag dito, yung interest rate. Okay? So, kaso, kung mapapansin nyo, etong sa ATM kasi, pagka pumunta tayo dito, ano ba ang meron sa kanya sa constructor niya? Meron lang dito account number. So, ang gagawin natin is padadaanin natin siya dito kay savings account. Doon tayo maglalagay ng value. Okay? So, paano yung ginagawa? So, ang gagawin natin, sa halik na sa ATM yung tawagin natin guys yung class na savings account. Savings account. Okay? And then, lagyan natin ito na savings account. Is equals kay new and then savings account. Okay? So, over here, lagyan natin ito ng value. Una, for account number. Pangalawa, para ka initial balance. Okay? Which is 10,000. And then, pangatlo is yung interest rate. Magkano ba natin lalagyan ng interest rate? So, siguro mga 0.5 is enough na. 0.5. Okay? So, yeah, pumasok na. So, ano ang kailangan natin gawin right after that? So, tawagin na ngayon natin si ATM. ATM, tapos maglagay tayo ng ATM1 is equals kay new, and then ilagay natin si ATM. Tapos ang ilalagay natin na constructor sa kanya is savings account na. Okay? Ayan siya. Semicolon. Okay? So, kapag niran natin to, okay, lagay natin to ng system.out muna. Kasi hindi pa naman yan magra-run. Okay? Kasi nag-create lang tayo ng object pero hindi pa naman natin siya hindi natin tinatawag yung method na nakapaloob doon kay ATM. So, over here, ang kailangan natin gawin is to create, to call ATM1 dot run. Sino si run? Yung nandun kanina. Dito. Yan. Diba? Tapos ang una niya ginagawa, dinidisplay, tinatawag si display menu, so i-display niya to. After niya i-display, eto na yung tatanungin niya, enter choice, hanggang sa magpunta siya dito at i-access niya yung mga ginawa nating mga different methods and functions. Okay? So over here, ilagay natin yan, i-run natin, so sana nagra-run. So let's try to check. So, enter choice number 1. Okay, good. Check balance, lumitaw si withdrawal. So, mag-withdraw tayo ng 1,000. So, kailangan, pagka nag-check balance tayo, nababawas yon. Okay. Balance is, hindi siya nababawas, no? So, check natin kung bakit hindi nababawas yung ating code. Okay. Bakit hindi siya nababawasan? So, deposit. Okay, deposit lagyan natin ng 5,000. So, dapat nagbabawas to, ha. So, 3, check balance. Yun. So, ang di lang bumabawas is yung wini-withdraw. So, 500. Check balance. Bumabawas pala. Hindi ko alam kung bakit di nagbawas kanina. Or baka mali lang nalagay natin. Okay. So, ulit. Run natin. Let's try. Okay. So, check balance. O, hindi ko yata napindot. Okay? And then, okay, alam ko na. So, mag-withdraw tayo ng 5,000. So, pagka nag-check tayo ng balance, ayun. Hindi ko lang pala napindot kanina. Gumagana naman. Okay? So, ayan yung example natin ng ATM using yung tinatawag natin na OOP concept. So, I hope na natutunan nyo. So, if you guys have certain questions or may mga gusto kong ipagawa, try nating sagutan yan. Okay? So, yun lang guys. So, I hope that you're learning something. So, susunod guys na video, ituturo ko abstraction and interface. At i-convert natin guys, etong ginawa natin into abstractions and interface. So, makikita natin guys na hindi
pa natin nagamit si checking account. So, si checking account, pwede kayong gumawa nun. So, ang gagawin nyo lang, dito kay sample OOP, dito sa pinaka-main natin, kung ang gusto nyo gamitin is si checking, wala namang problema. Example, checking account. Okay? So, ang gusto natin si checking account, lagyan natin to ng checking account. Okay? Walang problema yan. Is equals to new and then checking account. Tapos, pagka-checking account, syempre, nagbabago yan. So, example, account number 54621. Okay, ang balance natin, example, is 500. And then, ang interest rate is 0.60. Example. So, pwede yan. Iba naman, ano? Ayan. So, checking account. Mali ang spelling ko ba? Checking account. Okay? So, over here, ang kailangan natin gawin is, tawagin lang natin si ATM. Tapos, lagyan natin ng ATM2. So, iba to kasi iba naman yung magiging interest rate niya. Actually, yung interest rate, guys, yung ipapagawa ko sa inyo. Okay, new, and then ATM, and then lagay natin si checking account. Yan, ganyan siya. Okay, either of the two, gagana yan, walang problema. Okay, and then system.out, welcome to Chuchu, ganon. Welcome to bank. Okay, welcome to bank. Ayan. So, ito naman, welcome to checking account. Welcome to checking account. Ayan, ganyan. Tapos, tawagin mo lang sa ATM2.run. Okay, kasi siya yung pinag-run ng code. Ayan. So, either of the two pwede. So, nag-create lang ako ng checking account. Like for example, meron tayo tinatawag na interest rate. So, hindi pa gumagana yung interest rate, you try to check for it and then kayo yung gumawa para may gagawin kayo activity additional doon sa diniscuss ko na lessons ngayon. So, if you guys are learning something at may natutunan, kindly comment something on the chat box. Thank you guys and have a nice day. Goodbye!